Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Ortigas Center. May bago tayong update tungkol sa MRT4 project na itatayo dito sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Ayon pa sa latest update mula mismo sa Department of Transportation, nakatakda na nga na magkaroon ng groundbreaking ceremony ang MRT4 project sa first quarter ng susunod na taon, 2025. So finally talaga matutuloy na ang MRT4 project na ilang taon na rin hinihintay ng mga commuters na sumasakay dito sa Ortigas papunta sa eastern portion ng Metro Manila, katulad ng Pasig, Cainta at Taytay Rizal. Kung babalikan natin ang MRT4 project, matagal nang na-approve ang budget para sa proyektong ito. Ang loan na hiniram natin sa Asian Development Bank na nagkakahalaga ng $1.5 billion. Yan ang pondo na gagamitin para sa pagtatayo ng MRT4. Para sa mga hindi pa nakakaalam sa detalye ng MRT4 project, ito ay bagong railway line na magmumula dito sa may EDSA. At ang ruta nito ay dadaan ng Ortigas Avenue hanggang sa Taytay Rizal. Magkakaroon ito ng 10 mga stations. Originally, ang buong ruta nito ay diretso hanggang doon sa may N. Domingo Street sa may San Juan, Metro Manila. Dadaan sana ng Green Hills pero hindi na nga natuloy yun. At ang pinakaunang station ay dito na magsisimula sa may EDSA Ortigas. Most likely dyan sa may kanto ng ADB Avenue, itatayo ang EDSA station ng MRT4. Sobrang traffic dito guys at mahirap sumakay kapag rush hour, kaya kailangan talaga ng railway line. Ayon pa sa Department of Transportation, pina-finalize na ang detailed engineering design ng MRT4 project. Isa sa mga dahilan kung bakit umikli ang ruta ng MRT4 project dahil sa mas mataas na budget na kailangan para dito. Originally, ang MRT4 ay isang monorail project, kaya mas mababa ang budget na kailangan para dito. Pero after ng ginawang pag-aaral, sa dami ng mga inaasahan na pasahero na sasakay ng MRT4, hindi kakasya sa monorail kaya binago ito at ginawa ng Metro Rail system parang MRT. Kaya ang budget nito ay umabot na sa $1.5 billion. Ang Asian Development Bank ang magpapahiram ng pondo at manghihiram pa ng $537.4 million mula sa Asian Infrastructure Development Bank na nakabase sa Beijing, China. 85% na yan na-cover ang budget para sa MRT4 project at ang remaining na 15% ay magmumula sa gobyerno. Ang MRT4 ay magkakaroon ng 10 mga station. Ang EDSA station na sakop pa yata ng Quezon City, next ang Meralco Station, Tiendesita Station, Rosario Station at St. Joseph sakop ng Pasig City, Cainta Junction at San Juan sakop ng Cainta, Tikling Junction, Manila East Road at Taytay na sakop naman ng Taytay Rizal. So ayun guys, finally tuloy na nga ang MRT4 project at abangan natin yan next year.
Isa pang project na bibigyan natin ng update dito sa May Ortigas, ang major renovation ng SM Mega Mall. Tara, puntahan natin. Ongoing na nga sa ngayon ang major redevelopment ng SM Mega Mall. Magiging upscale mall na ang SM dito sa May Ortigas, katulad ng ginagawa ngayon sa SM Mall of Asia. Ang kilalang international design company na Benoy ang magdidisenyo sa redevelopment ng SM Mega Mall. Isa sa magkakaroon ng major na pagbabago, itong atrium dito sa may Mega Fashion Hall. Pero sa tingin ko, after na ng holiday season gagawin ang renovation dito. Sa ngayon dito na sa Building A nagsisimula ang renovation at sarado na nga yung kalahati ng mall mula sa taas hanggang sa baba. Napakarami mga stores at mga restaurant ang nagsara dito sa Building A ng SM Mega Mall. At sa magiging bagong transformation dito, magiging iba na nga ang itsura dito sa loob. Magkakaroon ng mas malawak na mga hallways. Malalawak na rin yung mga stores katulad sa Mall of Asia. Environment friendly at Instagram ready na ang buong mall. So ayun guys, makikita naman natin sarado na nga yung kalahati ng Building A. Mula dito sa baba hanggang doon sa 4th floor. Isa pang major transformation dito sa SM Mega Mall ang pagkakaroon ng Sky Garden. Dito sa Building A sa taas itatayo ang Indoor Sky Garden. Air-conditioned ang Sky Garden na itatayo dito at magkakaroon ng special roofing system. Siguro sa tingin ko pagkatapos dito sa Building A, doon naman sa Building B, magkakaroon ng major renovation. Abangan natin guys ang bagong Sky Garden dito sa taas ng SM Mega Mall. Ito ipapakita natin. Ayan, magiging ganyan. Mayroong parang glass dyan sa taas. Yan ang magiging roof ng bagong Sky Garden na air-conditioned. Magkakaroon dyan ng mga restaurants, cafe, at bagong park.
So ayan guys, dito yun sa taas ng building A. Pati rin pala dito sa labas, magkakaroon din ng transformation. Isa pa sa project na inaabangan natin dito, ang modern na EDSA busway station dito sa Ortigas. Katulad ng ginagawa ngayon doon sa may SM North, magkakaroon din ng modern EDSA busway station dito sa tapat ng SM Mega Mall. Ang project na yan ay pinondohan mismo ng SM at magkakaroon din sa SM Mall of Asia. So finally, hindi mo na kailangan pang umakyat dyan sa MRT para makasakay ng EDSA busway kapag naitayo na yung modern station dito. Hindi ko lang alam kung ganito rin ba ang design ng Ortigas EDSA Busway Station kaparehas ng SM North EDSA Busway. Yan ang abangan natin. Dito sa likod ng SM Mega Mall, meron palang malawak na area na bakante pa rin hanggang sa ngayon. Sana magtayo dito ng Grand Terminal sa Ortigas. So ayun guys, napakalawak ng area na to na ginagawa lang na parking. Ano kaya magandang project ang itatayo dito? Nasa gitna ito ng Asian Development Bank at ng Podium. Pwede talaga magtayo dito, parang One Ayala. Para nasa isang lugar na lang yung sakayan at babaan dito sa Ortigas. Anyway, isa pang ongoing project na ginagawa dito sa Ortigas, ang The Galleon. Ito ay 2 tower, isang residential at isang office building. Ito na yung latest na progress. Mukhang malapit na matapos yung office tower. Anyway, anong masasabi nyo sa MRT4 project na magsisimula na next year? Sana matuloy na talaga ang proyektong yan. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!